Magkahalong batikos at simpatiya ang bumuhos sa videong ibinahagi online ng isang netizen kung saan makikita na nagkalat na sa kalsada ang mga panindang balot at penoy ng isang street food vendor sa Plaridel Street, Cebu City alas 5 ng hapon ng Linggo, Abril 21. Maririnig sa video ang hinaing ng vendor na may puhunan umano ang naturang mga paninda at mas pinili nilang mamuhay ng maayos kesa magnakaw. Dahil rito, inulan ng batikos ang Cebu City Transportation Office kung saan iilan sa mga netizens ang nagkomento na sanay maayos na lang sanang sinita ang vendor kesa itulak ang kariton na siyang dahilan ng pagkalat ng mga paninda. Bagay na pinabulaan na naman ni CCTO Operation Head Manuel Tagaan sa panayam ng Brigada News FM Cebu. Ayon kay Tagaan, ipinatawag niya nitong Lunes, Abril 22 ang operatiba para sa investigasyon at doon nalaman na ang video na nasa social media ngayon ay huling parte na ng buong pangyayari. Aniya, alam ng naturang street food vendor na bawal ang kanilang kinalalagyan kaya't pagdating pa lang ng sasakyan ng CCTO, kaagad silang tumakbo palayo dala ang pushcart, ngunit pagdating sa unahan, nakasalubong nila ang iba pang field personnel ng CCTO at tumakbo pabalik hanggang sa natumba ang pushcart at nahulog ang mga paninda nito sa kalsada. Humingi na rin umano ng dispensa ang vendor hinggil sa kanilang ginawang paglabag. Nilinaw din ni Tagaan na kung nahuli ang isang vendor na lumalabag sa City Ordinance 801 o ang The Cebu City Traffic Code, kukumpiskahin ang kanilang kariton o anumang mobile cart na pinaglagyan ng kanilang paninda at matutubos nila ito sa halagang 500 pesos. Sa ngayon, nagsusumika pa ang kanilang tanggapan na makakuha ng CCTV footage malapit sa lugar upang mabigyang linaw ang buong pangyayari. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News Philippines, The Music and News Authority.